Napakaganda. Parang ilaw sa poste, di ba? Light bulbs. Tada! Parang sushi. So dahil 360 siya, pwede ko silang tignan kahit na paatras na sila, no? Asem. Ito ang ulam natin ngayon. Grabe, ang laki. Welcome back sa ating moto camping at nasabi ko last time sa inyo na magka-camping tayo sa Baguio, pero pinospone ko muna yon dahil meron akong item na biglang dumating na kailangan kong subukan. So pag sinubukan natin sa Baguio, medyo alam mo naman maraming establishment doon din, pataas baba yung lugar, so baka sumabit. Drone kasi yung susubukan natin, so dumating na yung aking drone na 360 camera, so medyo mahal siya. Kaya doon tayo sa lugar na medyo safe. Kaya babalik tayo sa CST ngayon para doon subukan. At hindi lang yan, meron pa akong bagong device. Kung makikita nyo dito sa harapan ninyo merong nakalagay sa aking motor. Ito yung aking Apple CarPlay na Chigi. Actually may dashcam to eh, harap at likod. Kaya lang inalis ko muna dahil yung motor meron na siyang built-in dashcam. So ito ay para sa navigation na lang natin. Hindi ko muna in-on ngayon dahil kabisado ko naman yung lugar ngayon dito sa Angeles City dahil papunta tayo sa palengke sa ating suki. Medyo matagal-tagal akong hindi na malengke dun. Kilala pa kaya nila ako. Ito park natin sa harapan ni Suki. Ito yung burong tilapia na sa Kapampangan, Tagilo. Ayan. Marami silang sangkap dito eh. Kaya dito ako lagi bumibili kasi pag park mo sa harapan nila, kumpleto eh. Oh. Pabili tayo ng tilapia tsaka pusit. Ito. Pwede dito. Uy, buhay pa. Wala masyadong maratol. Sige, okay mo. Ayaw mo naman din mga... Linisan ko na. Sige pa, thank you. Sir, mali kami palang high stick kaya kasi... Ako sige. Yung mga bumibili sa kanila, may mga nanonood sa akin na namimili din sa kanila eh. Tara. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sir, oh. Thank you. Thank you na next. Ay, magkano kasi? 550, 150 mo. Ako, sige. Yung tinda nila dito, kaya dito ako bumili. Malalaki. Thank you, Tar. Thank you. Bap, thank you, Bap. Okay, kompleto na. Tapos keyless pa yung motor. Okay, so ngayon i-on natin itong Apple CarPlay natin. At yan ay automatic ng nakakonect sa aking cellphone. Ayun yung brand niya, Chigi. Ayan yung aking navigation. Malalas pag kasi yung cellphone kapag lagi siyang naka-on and then nakabilad. Ito, suki ko rin to sa prutasan. Hi, par! Pabili ulit, par! Matutuwa ang misis ko dito. Tsaka tayo bilhin ng bagong. Para dito to na. Para. Ay, may exchange gift. Thank you, par. Thank you. Thank you din. Thank you. Sige, bye-bye. Next time ulit. Alright, biyahe na tayo. Kompleto na. Prutas, gulay, sangkap, isda. At kahit hindi wong-wong yung motor ko, talaga napapatingin siya sa laki ng motor eh. Alright, let's go.
Pagkatapos ng napakahabang biyahe, ito kakaliwa na ulit tayo sa Magalawa Island. Sobrang layo niya, no? Or nanibago lang ako sa biyahe ngayon. Nagmanhid na yung puwet ko sa biyahe. Tahimik dito, puro kuliglig lang. Napakakonti na mga dumadaan. Tignan nyo. Ako lang mag-isa. Ganda ng view dito. Dapat pala dito ako minto. Tingnan nyo. Tibale, bago naman yung drone natin, mapupuntahan natin yan bukas. Bukas natin, padidi pa rin papunta doon. Pero pagpa-practicein ko muna yung ating drone kasi first time ko siyang gagamitin. At first time kung magkakaroon ng drone na mayroong vision goggles. May madadaanan kayong rough road. Siguro mga 200 meters from Sementado. Ito na yung tarpaulin ng Sitio Tangal. Tandaan nyo lang ito. Minsan kasi mawawala na yung mga signage nila. So wala ka ng palatandaan. Tandaan nyo lang itong gate. Ngayon, ang instruction sa akin ni Kapjo, yung may-ari ng Sitio Tangal, pagpasok ko dyan sa gate nila, kakaliwa ka agad ako pag may nakitang kanto. So ito na yun. Ito daw ay bagong ruta. Sundan ko lang tong gas-gas dito. Walang lawak dito, no? Ito na yung campsite. Ayan. May ibang camper. Ang dami palang pumwesto ngayon dito. Yun, oh. Kung saan ako nakapwesto dati, doon lahat sila. Summer ngayon, no? Pero dito sa CST, hindi mainit yung hangin. I mean, hindi naman malamig yung hangin, pero hindi siya mainit. Tamang-tama lang, ano? May itlog yung puno. Isa lang pinapanalangin ko. Sana hindi nabasag yung itlog. Tatabi ko muna to. Kasi pagkain to eh. Init ng tubig. Ayan lang yung mali, no? Sa kagustuhan kong lahat ng gamit ko is nasa loob ng bag. So, nasa ilalim yung aking mga pole para sa aking canopy, no? Kaya, kailangan kong ialsa o iangat yung mga gamit sa taas. So, hindi ko lahat pwedeng ilagay sa buhangin kasi halimbawa itong kumot ko, hindi pwedeng madumihan, no? Anyway, meron naman akong ganito. So, hindi ko na nilagay kasi malakas yung hangin tsaka buhangin lang naman dito, wala namang basura. Iaalsa ko na lang. Yun, no? Ito. And then ilabas agad natin yung mga pegs saka martilyo. Ito. Tignan nyo yung isang peg. Naputol na yung tenga niya. Napukpok ko kasi dito eh. So ang paglalagay ng pole holder, hindi muna natin siya isasagad. Kahit mga dalawang pokpok lang na ganyan. Kasi pag tinayo na natin yung canopy, pwede kasing hindi siya tuwid. So para pwede pa natin siyang i-adjust. Buti naman dito yung ground. Hindi masyado matigas.
Nakita nyo tabingi. So yun yung adjustment. So pwedeng luwagan ko yun. Then ihila yung isa. Try ko. Higpitan ko to para magpantay. Ayan. Mas tuwid na. Pero kulang ng wideness doon. Pwede. Sa katayo ko ng tent, nasanay na akong mag-hammer. So dito sa harapan, tuwid yung pole. So pwede ko nang isagad. Tapos yung sa likod naman, medyo tabingi, di ba? Yan, dahil hindi pa naman ganun nakabaon, pwede natin siya i-move. Ayan. Tapos ng canopy, pwede natin itabi to. Ito naman ang next, ang higaan natin. Papunta dito yung hangin, hindi ko maganon. Oh, lumalaban. Sige, ganito na lang gagawin ko. Okay, wait lang. Ito, dahil kumukontra yung hangin, ito gagawin ko. Oh, di ba? Napansin nyo ba? Na dito na ako nagtatanggal. Kasi wala akong nakalatag na banig dyan eh. So para yung pinaglagyan nito, diretso na dito. Bukas, or sa makalawa, depende. Kapag magliligpit ako, at least, nandito yung black dog. So, pag nagliligpit ako, at least nandito lahat ng balot nito. Ito yung pinaka maganda sa CST. Ang tawag yata dito silhouette. Basta yung magtatakip silim na, tas nakatapat sa tent mo yung araw, tapos pupwesto ka sa likod niya. Parang anino. Then, compare dun sa first time natin pagpunta dito, talagang napakalinis ngayon. Sa bagay, nung pumunta ako dito, katatapos lang ng bagyo, kaya ang daming naglaglagan na sanga, dahon, ganun. Ngayon, para tayo nasa, alam mo yung resort na beach, linis no? Tapos yung mga puno, mas green na sila ngayon compare dati. Yung dati talagang taglagas ngayon dito maganda yung tubo ng halaman no? Hindi pa nakasetup ng 100% tong temporary shelter natin, pero gusto kong namnamin yung oras na to kasi tuwing hapon mo lang to mararanasan yung ganyan na view. Napakaganda. Tiga saan kayo, sir? Bulacan. Tiga saan? Yeah! Meron pong ano tawag doon? Gate crusher. Wala palang gate dito. Welcome back. Nagtagpo na naman na hindi lang. Inatras ko ng sagad yung tent para mas maluwang dun sa harapan. So waterproof naman tong outer layer, so okay lang. Lumagpas sa canopy. Ayan, tingnan nyo. Ang luwang, di ba? Ang haba, oh. Ngayon naman, yung lamesa. Bala kong magpalit ng lamesa para hindi siya mahaba at kasya dun sa bag ko. Medyo dumidilim na. So kailangan set up naman ang ilaw. Binigyan ako ng mangga ni Cap, yung may-ari ng campsite.
So dito nakalagay yung ilaw ko. Meron nga pala akong bagong ilaw at kung ano yung tatak ng madalas nating ginagamit na ilaw which is well height, yun din ang tatak nitong bago. So ito binili ko para meron tayong lamp. Halimbawa, nasa labas tayo ng tent. Di ba yung mga ilaw natin nakasabit dito? Paano kung pupwesto tayo sa malayo? Halimbawa, gusto nating umupo dito or kumain or magluto or mag-bonfire pero gusto natin may ilaw pa rin. Parang yung ilaw natin sa canopy. So ito yung gagamitin natin. So meron siyang thread sa ilalim. Meron ding thread itong selfie stick natin with tripod. So ikutin mo lang ng ganyan. So yan. Ganyan na siya ngayon. Although pwede rin siyang isabit pero like dito wala ka namang pagsasabitan dahil malayo yung puno. So i-stand na lang natin siya. So haba natin siya ng mga lagpas sa akin. Ganun. Halimbawa ganyan kataas. Tapos i-on natin ngayon. Marami din siyang ilaw. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganun. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Yan yung pinakamaliwanag niya. Parang ilaw sa poste, di ba? So, ilalapit lang natin siya ng konti dito sa tent ko, sa may tali, para may liwanag lang. Habang naglalagay tayo ng ilaw sa canopy. So, di ba? Ganda ng lamp natin. Para tayong nasa resort, eh, no? Tsaka kahit na umulan, dahil meron siyang bubong sa taas, pwede siyang mabasa. Para sa mga hook naman na to, ilalagay ko lang yan dito sa side. So 8 yung dinala ko. Gusto ko dito lang sa kanan yung pag-abot ko. Since yung mga kaldero ko, dahil ayaw kong nag-iingay siya dyan kapag may ginagawa ko sa lamesa. So hindi ko na sila isasabit, ipapatok ko na lang sila sa maliit na lamesa ko. Pinakasulit na lamesa kung gusto mo minimalist. Then, para sa mga light bulbs ko naman, ito, suggest lang ng mga nanonood sa akin na bumili ako ng rechargeable AA battery para hindi ako lagi nagpapalit ng baterya na disposable. Ito yun, no? Imuto. Etong Imuto, 8 yung pinili ko na AA battery. Lahat rechargeable. At ang maganda dito, ito na mismo yung charging dock niya. Sayang lang, hindi siya power bank eh, no? Kung sanang power bank siya, mas okay. Pero siguro dahil hindi kakayanin ng battery ng power bank, dahil 8 nga to, medyo marami lang gamo-gamo ngayon, no? Oh. Sakto. Ito yung ano, ano tawag dito? Saling. Saling. Hey, thank you po. Malyari bukas, shoutout mo ako. Siyempre! Bella, ilagyo ko, bossing. Mamuela. Wa, at saka Eliazar, choking Sir Eleazar. New Zealand na ya, wa. New Zealand. Wa. Sir Eleazar. Baka nanonood po kayo. Ayan, shoutout from New Zealand. Ayan. Oh, Eliazar, eto si Boss Red. Sabi mo, ikumusta kita? Binigyan ako ng ulam. Kahit di lang ako magluto. May saling pa, oh. Ang dami. Wow. Uy, sir, thank you sir. Dito ah. Wow. Thank you dito. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. So, naalala nyo ba yung nakasabay natin sa campsite nung nasa Camp Kahuya, Kalia? Dito rin sa Zambales yun. So, sila ulit yung nakasabay natin yun. Di ba? Ngayon, tignan nyo yung vibe pag walang ilaw tsaka light bulbs. Di ba, ang boring niya. Tsaka dahil black yung tent natin, ang dilim, di ba? So, tignan natin yung before and after. On natin yung light bulbs. Tada! O, di ba? May dating. Tapos, yung mga ilaw natin, syempre. Yan, yung warm para malamig sa mata, di ba? Angas na, oh. Di ba? Then, yung isang ilaw, lalagay natin sa loob ng tent. Lagay natin yan dyan. Di ba? Para may liwanag yung loob. Ito palang kumot ko. Nadala ko 2. Hindi ko napansin. Ayan. Tapos, unan na inflatable. Ngayon, ipapasok ko na lahat dito. Mukhang hindi naman uulan. So, kahit dito na muna.
Angas. So ngayon ako'y mag-iigib. Sana wag mawala yung pagkain ko dito. Tignan nyo yung balde ko. Hindi natatapon yung tubig kahit magalaw. Oh, yan ang maganda. May takip. Okay. Nakapagigib na ako. So, this is the time para magluto. Nagdala ako ng 3 butane. Ang ganito. Kasi baka mag 3 days ako dito. Not sure. At this moment, hindi ko pa alam. Pero alam nyo naman dito sa CST, once na dito ka nag-camping, bitin ang 2 days. Sabihin ko sa inyo, sobrang sulit at ang mura pa dito. Yeah. Init. Ngayon ko naramdaman yung init. Walang hangin ngayon. Basahin ko lang yung buhok ko kasi ang gulo. Inumin ko na itong natira sa 1 litrong tubig. Siguro dahil naglakad ako ng malayo kaya nakaramdam ako ng init. Mukhang kulang yung 5 litrong tubig kasi 5 yung dala kong ganito. Tignan malaglag ah. Dahil duda ako kung 2 days lang or 3 days, dalawa yung dinala kong bigas. So ito muna yung lalabas natin. Dito sa takip ng balde ko, kalahati lang yung binubuksan ko. Sinisiper ko dito sa kalahati para ganyan-ganyan lang. Ngayon lalagay ko na tong mga tabo. Alisin ko muna tong table na maliit. Siguro dito sa likod. Para yung camera is mayroon siyang pwesto dito. Okay, maaaring tanungin nyo ako kung bakit walang non-stick frying pan o non-stick na kaldero dito. Bakit puro titanium? Kasi kapag meron siyang non-stick dahil sa vibration ng motor, magagasgas din kagaya nung nangyari sa nauna kong lutuan. By the way, ito nga pala yung mga bago nating sandok, stirrer, kutsara, tinidor from Awada. So ito yung pinili ko kasi nga plastic and rubberized siya. So pag kumakain, hindi maingay. Tsaka pagka nagluluto, hindi rin maingay. Ngayon, kung bakit titanium? Kasi una sa lahat, titanium magaan. So sa motor natin, hindi pwedeng mabibigat yung dala natin kasi nga, motor lang tayo. Tsaka kawawa yung bracket ng aking top box. Ngayon, bakit titanium? Kasi kahit na maggasgasan to habang nagbomotor, walang mabubura. Kasi ito talaga yung design niya. Kumbaga, ito yung kulay niya, ito yung material, ganon. So, kaya ito, kahit medyo pricey, ito, yung brand niya to is Boundless Voyage, titanium. Isang set kasi siya eh. Nung nakita ko, kumpleto. So, hindi halo-halo yung aking mga lutuan. Siguro kung magdadala man ako isang non-stick frying pan para sa specific na ulam na iluluto natin. Like yung maling, ganyan, yung mga hindi dapat dumikit, ganon. By the way, salamat nga pala sa nagbigay ng saleng. Grabe. Ngayong araw, puro bigay. Yun nangyari sa atin. Kahit di na ako magluto, meron na tayong pagkain eh, no? So, salamat sa mga mababait nating viewers. Shoutout po sa inyo. Okay, sayang tayo sa pinakamaliit. Yun, madami na to. Yan, tansyahan na lang. Ngayon naman, it's about time para ilabas yung mga pinamili at mga pagkain. Tingnan natin kung ano yung mga nabasag. Sa totoo lang, gutom na ako. So, nangihina na ako ngayon. Ang kulang yung aking table. Siguro magbabawas muna ako. Itong saling itatabi ko muna.
Yan. So let's see. Doon man tayo sa pwedeng kainin ka agad. At ako'y nahihilo na. May mga natapon ng konti dito. So yun, meron tayong leche flan. So ito na muna yung kakainin ko. By the way, pwede nga palang isabit dito sa side yung mga sandok natin. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam. Tsara tinidor, ganon. Mga utensils yata ang tawag dito. No? Mga sandok-sandok pag samasamahin. Yung tong, iwalay natin. Yung stirrer. Tsara tinidor, siguro ilalak ko na. Yan, ganyan lang nilalak yan. Diba? Food grade. So nagbawas ako ng isang hook kasi nasa kabila yung ating kawali. Ito yung isa. Ayan, hindi naman siya nasayad kahit na nasa lowest settings yung ating lamesa. Kaya kung mapapansin niyo, medyo mababa yung table natin. Yun ang maganda, adjustable siya. So yun, kakainin ko muna yung leche flan kasi hirap kumilos kapag gutom na gutom. Buti na lang, binigyan tayo ni kusina at pasalubong. Maraming salamat po. Grabe, leche flan. Tingnan nyo, pati kutsara ko, baliktad pala. Sarap. Hindi sobrang tamis nung leche flan nila. Yung tamis, nasa baba pala. Sarap. Lalo na pag gutom. Grabe yung dessert. Nauna yung dessert. Sabi ni Kap, yung may-ari ng campsite, kain daw kami ng ramen mamaya doon. Pero duda ako kasi baka hindi ako matapos kagad dito dahil mag-iihaw pa ako. Solve. Sarap. So, yung iba dito, hindi ko muna makakain ngayon. Tabi ko muna to para mabawasan yung laman ng ating lamesa. Ano kasi itong binigay nila? May foil pa. Bistik. Hindi ko lang sure kung beef to o pork. Basta, sarap nito. So, ano bang unahin ko? Bakit dalawa yung balot? Okay. Yung isa, lagayan ng uling. Ngayon, sinama ko lang dito yung gulay, tsaka prutas. So, ibababa ko lang dito yung mga prutas. Tapos, yung ating mga noodles. Kamatis nandito pala. Okay. So, meron tayong talong. Nangangamoy na yung aking isda. At pati yung pusit. So, kailangan ng laban itong aking YouTube bag. Ngayon, nilinis na to nung nagtitinda. So, buti na lang hindi pa niya tinanggal yung kaliskis kasi iihawin ko to. Ito na yung aking pusit. Nadurog na yung pusit. Ngayon, hugasan ko muna to para mawala yung lansa. Sabagay yung pusit, pagka naluto, kukunat naman to. Meron din nga pala tayong burong tilapia. So ito ay binurong bigas, ay kanin pala. So nilagyan nila ng tilapia, laman ng tilapia, ayan. So ngayon ay igigasa lang to. So ang nangyari sa ating itlog ay nabasag as usual. Kaya ang mapapakinabangan na lang dito ay yung itlog na pula. Goodbye itlog. Ayun, natapon yung itlog. So ilalabas ko lahat ng gulay. Pagsamasamahin ko na at limitado lang yung ating space. Nadali yung ating diles. Pero hindi naman siya nabasa. Alright. Naku, basa rin pala yung mga sili. Nabasa sa itlog. Lagay ko na lang sa platito. Ang dami! Matagal na panahon din ako hindi nakapag-ihaw-ihaw. So dala ko ulit yung pangmalakasan nating ihawan. So tamang-tama, meron tayong ilaw, di ba? Yun talaga ang purpose nito eh. Para kapag ka nag-iihaw ng ganito. Tsaka ngayon natin makikita kung ilang minuto siya tatagal or oras. So ngayon nasa 1 oras na siyang naka-on. Ang tamang paglalagay talaga nito ay paganyan. Baliktad. Ganto. Yan, totoo na to. Yan. Yan, ganyan. Kaso, masyadong malayo sa uling. Especially kung konti lang yung uling na ilalagay mo. So, ang iba, ginagawa nila pa sideways para mas malapit siya. Uy, may gumagapang. Tingnan nyo, may gumagapang. Ano to? Galing naman yan. Ito yung binibenta sa elementary school namin eh. Una, nakakatakot siya eh. Diba? Binibenta sa eskwela namin to. Ngayon, kukunin ko talaga itong upuan kaya pumunta dito. Kasi mag-iihaw na ako.
Meron akong torch. Ngayon, binigyan ako ng saling eh. Hindi ako sure kung pwede na yung saling. Kasi ang alam ko yung saling ginagamit sa pangsiga, hindi pang sunog ng uling. So, kailangan muna natin to. Luto na rin yung kanin ko. Madali lang kunin to eh. Tapos saksak mo lang dito. Ngayon, medyo nagbabaga na siya, no? Para mas pabagain pa natin, kunin natin yung Jisoo Life. Sa tagal ko nang hindi ginagamit, hindi ko na alam gamitin. Galing, oh. So, ilalagay na natin to. Ayan. Pishda. So, ilalagay ko muna siya sa side. Then, yung puset. Yan. So, gagamitin ko pa rin yung titanium tong natin. Same brand sa mga kaldero natin. Ito. Para kapag nag-iihaw, like now, ito yung gagamitin, hindi yung plastic tong. Ito, yung tong natin, at least, di ba, oh, pwede tayong magganyan-ganyan. So, bumili-bili pa ako ng foil. Mukhang okay na to na ganito. Tingin nyo, kailangan ba naka-foil to? Ang alam ko, fino-foil lang yung tilapia kapag nilagyan mo siya ng laman sa tiyan para hindi matapon, di ba? So, ngayon, dahil may kaliskis pa naman, ganito na lang. Okay na to, malinis naman yung aking griller. Ang nasunog na. Sunog. Duloks. Itong isa. Dumikit na. Nadurog na yung pusit. Ang galing ng ilaw, no? May effect siya sa paligid. Halimbawa dito orange. Medyo bluish siya. Then orange ulit. Ang galing, no? May effect. Mukhang okay na to. Kaya lang yung pusit. Bakit naging ganyan? Ang laki-laki nito kanina. Tingnan mo yung pusit. Pumusit. Yun, no? Itong ating dinner for tonight. Ang oras ngayon ay mga nasa 9:30. So, ang quiet time kasi dito, 10 PM. So, medyo nakakaya kasi doon sa kabila. Kung medyo lalakas ako yung poses ko. So, since hindi pa tayo nakapag-ASMR, ngayon natin gagawin. So, unahin natin ay magburo muna. So, ilalabas natin yung kawali natin. Sakto dito tayo magluluto. So, bawang sibuyas lang, tapos kamatis. Siguro kalahati lang na bawang. Katapos, dahil maliit lang yung sibuyas, ito lang yung ihiwain natin. So, ang kailangan natin ay panghiwa. Tapos, samahan din natin ng plato. Tatabi ko muna yung mga hindi kailangan para maluwang tayo dito. Then, ito yung sibuyas. Ito yung ating sangkap ng burong kanin. First is sibuyas muna. Maganda yung stirrer natin. Hindi siya maingay. Pero rubber kasi siya eh. Hindi kaya mauubos din ito pagka tumagal, no?
Sarap. Maasim. Ngayon naman, maglalaga tayo ng gulay para kompleto. Lalagyan pa natin ng kamatis. Check muna natin to. Baka sumobrang lambot eh. Sabi nila, masarap to na may kamatis eh. Yan ang dinner natin ngayon. With buro. Yung ilaw natin, siguro tumagal lang siya ng 5 oras. Ngayon naka-off na siya. At least nasubukan natin kasi nakasagad yung ilaw niya kanina eh. So alam na natin ngayon yung sagad is 5 hours lang. Ngayon meron pa akong isang ganito, yun ang i-on natin. So para ka lang nagpapalit ng bumbilya sa bahay. Yan yung sagad. O, di ba? Liwanag, di ba? Kain na tayo. May isa pa akong malinis na plato. Yan. Tapos, ito yung kanin. Mainit-init pa. Nako, yung mga nagda-diet na naman, eto na naman tayo. Hugas tayo ng kamay. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Ito mukhang masarap din to. Dapat ito pinipisil. Pati yung sile. Yan. Para yung katas nung saging at nung sile mapunta sa flavor, no? Halo-halo na yung sausawan ko, no? Ngayon, pasintabi lang po. Ako'y magkakamay. Sa mga hindi trip magkamay, try nyo rin po. Masarap kumain ng nagkakamay. Ito yung ating burong kanin, tagilo in Kapampangan. Ang alam ko nilalagyan din ng sili to, but yung sausawan naman natin na toyo, may sili naman siya, so okay na. Okay, kain po tayo. Ito, ang hindi ko lang gusto sa inihaw na tilapia, yung balat kasi niya naging carbon, no? So hindi kasi maganda sa katawan yung may carbon na ganyan, uling-uling. Alright, so ito malamang bagay sa toyo. Yung laman ng tilapia. Tapos, sausaw natin with kamatis na yan. Tikim. Anghang. Nabuhayan yung lasa ng tilapia. Kahit inihaw lang. Walang asin, walang flavor. Dahil sa toyo, nakakagana siya kasi maanghang siya. Nabitin ako. Napapakanin ka talaga. Ang sarap nito. Okay. Tama lang yung lambot ng okra. Subukan naman natin yung buro sa tilapia. Asim niya. Buro talaga siya. Ang asim. Bago natin makalimutan yung pusit na lumiit. Tingnan natin kung anong lasa. Lagyan natin ng kamatis. Okay.
Oo nga pala. Bago ko makalimutan, tikman natin yung binigay nilang ulam sa akin. Meat, oh. Tikim. Ang taba ng laman. Ang kapal. Nakakagana siyang magkanin. Sarap. Kung meron pa kayong may sasuggest para mas maging improve. I know ko lang na mustasa pero may next time pa naman. Please paki-comment. And ito, okay to. Yung buro, kulang sa asin. Ngayon, tubig naman ang ating iinitin para makaligo na. Tumitilawak na yung mga manok. Right, so off ko na yung ilaw dito and then tulog na ako. See you later. Tinanghali ako ng gising. 'Di ba summer ngayon? So dapat mainit talaga pati yung simoy ng hangin. Pero dito malamig yung simoy ng hangin eh, no? Talagang malilim ba? Kahit na tirik yung araw. So mas malamig pag tirik yung araw kasi nasa taas yung araw. So malilim dito sa ground. Ngayon 'di ba iniwan kong naka-on yung light bulbs natin. Ito 11 AM na, naka-on pa rin siya. So same battery, grabe. Sulit na sulit. Hindi na lobat. Pero, yung isang ilaw, eto, ayun, expect ko naman talaga na hindi siya tatagal hanggang umaga. Pero hindi naman umaga eh, tanghali na eh. Yan, wala pang hilamos. Nagbablog na ako. So, ganyan yung lugar dito. Kahit na napakadaming tao, still dito sa part na to, ang luwang pa rin. No? Kasya pa yung mga 4 na camper dito. Grabe, ang ganda. Siguro merong tumira dito ng matagal, kaya gumawa na sila ng lababo nila. Kung mapapansin niyo, walang drone shot ng paggising ko. No? Kasi pagkatapos kong mag-almusal at makapagkape, tatry na natin yung bagong drone. Pakita ko muna sa inyo yung beachfront. Ganyan yung itsura. Oh. Paggising mo, medyo umaga pa naman eh. Yan, ganyan yung itsura. Di ba? Ang ganda pagka naglalakad ka. So kahapon yung tubig ay malayo. Ngayon hanggang dito na siya. Kaya pala mayroong mga ganyan. Kasi pag high tide, no? Ang lapit ng tubig ng dagat. Yan, ganyan pala dito. Oh. Kasi nung dati nag-camp ako dito, tuwing gabi lang nag-high tide. Ngayon, umaga, ang taas ng tubig. So, hindi ka na makakatambay masyado dito sa white sand. Kasi dito, puro bato. Yan, ganyan yung bato dito. Pero may design, no? Pwede pang display sa aquarium to. Saka yun, pwedeng mag-kayak. Naghihiraman sila ng kayak, yung yellow boat na yung sa Guanya kabilaan. Ang ganda pakinggan ng tubig dito, oh. Sobrang nakaka-relax at nakabilad ako ngayon, no? Hindi ko alam ba't iba yung araw dito. Pero pag pumunta ka ng bandang Pangasinan or Daneta, ganyan, grabe ang init doon, di ba? Pero dito, ewan ko, siguro dahil sa mga puno, dahil malapit tayo sa puno, so malamig yung hangin, no? Napipilter nung puno siguro, no? Balik naman tayo sa tent para makapagkape na. Meron pa akong pagkain, so magsusurvive pa ako hanggang bukas kung sakali man. Then may dalawa pa akong butane, so okay naman. May straw pa akong dala na hindi man nagamit. Cute ng lamesa eh, no? Pagka mababa lang yung settings. Hanggang ngayon di po dumarating yung in-order kong tasa. Para sana mas malaki to, tapos itong
panggawa ko ng kape, ipapasok ko sana ng ganyan. Kaso hindi kasya. Oh. Hindi rin naman pwede ito dito. Dito na lang sana, no? Ito okay din gawing tasa, kaya lang matalim. Iba yung edge nito, tsaka sa tasa talaga. May pabilog siya. Ito parang nakakahiwa siya, no? Ayan, gusto nyo ba na habang nagtitimpla ko, nakaharap sa beach? Para talagang outdoor, no? Try kaya nating ayan, mas ultra wide siya, oh, para sakop lahat, di ba? Ayun, so ang diskarte, ibubuhos ko na lahat dito. Ayun, oh. Kaya ako ginawa to para isang buhos, isang tansya lang. Tapos hindi makalat. Pero mas decente pa rin tignan kapag nakalagay dito, di ba? Kung may sasuggest kayo, guys, pwede naman kayo mag-suggest, malay mo. So, 3 stevia yung ilalagay ko, pero dapat 2 lang. Ang konti kasi ng laman nito eh. Yun lang, wala na. Then, ito namang coffee beans. Lalagay natin dito. Di ba? Mas decente, tsaka glass. Ewan ko, bahala na kung ibabalik ko sa dati or ano. So, i-ground na natin to. Ay, matang bago lumikot. Magaspang pa siya. Yan. Yun, oh. Tapos, papatong natin dito sa taas. And then, ibubuhos natin to. Yan. Takpan na natin para mas mabilis uminit yung tubig. Habang nagpapainit tayo ng tubig, kunin ko na tong power station ko na pang motor. Tingnan nyo, kasyang-kasya dito sa maliit kong top box. Etong power station ko na Bluetooth Elite 10, 200 watts to. Tapos syempre samahan din natin ng cable na all-in-one. Pwede siyang Type-C to Type-C, tapos UFC, tapos USB to Type-C or USB to Lightning pang iPhone. So, kailangan ko pala magdagdag ng cable na ganito kasi 2 naman yung saksakan ng USB and meron pang USB-C na 100 watts, so pang fast charging. So, instead na 2 sana yung matcha-charge natin na flashlight, tig-isa tuloy. Medyo matagal pa naman sina-charge tong well height kasi nga yung battery niya malakas. Para hindi sayang ang panahon, charge ko na ngayon. Ayan, nag-charge na siya. Tada! Ako na lang. Paano ba tong cellphone mo? Saan yung ano? AI cam yung nakalagay, no? So, baliktad natin. Ayan, ngiti kayo. 1, 2, 3. Ganun lahat kayo, yan. Yan, 1, 2. Yan, oh. Thank you, ha. O, kaway muna kayo. Kaway muna kayo. Hello. Hello, kaway ka dun, oh. Dito, dito. Halika. Hello. Kaway kayo, kaway kayo. Hello. O, ingat kayo, ha, sa tubig, ha. Opo. Ingat kayo sa tubig, ha. Ngayon naman, yan. Then, nahaluin natin yung ating kape. Parang sumobra yung cream. Pero okay lang, kasi gusto ko creamy yung kape ko. Kung tutusin, pwede ko nang inumin dito, no? Para hindi na transfer ng transfer. Kaya lang kasi, kailangan natin ng something na magpapainit ng tubig like dito, no? Sabit lang natin, madidrain siya. And then, ito naman, ibuhos natin dito. Yun, no? Halimbawa, 2 kayo, pwede kayong maghati, di ba? Yan. Alam mo, masarap talaga yung coffee bean na nabili ko, mocha flavor. Pero matapang yung lasa niya. So, gusto kong magpalit ng flavor ng coffee, yung hazelnut ba tawag? Basta gusto ko almond. Ganyan. Pero tag ko na rin dyan kung anong coffee yung binili ko at kung ano yung stevia, ganun. Sa Coffee Mate naman, yung sikat na creamer lang naman yung ginagamit ko eh. Pero mas legit yung creamer na from US talaga. Kalimutan ko lang yung pangalan nun eh. So, mauuna talaga yung kape. Dahil lalamig na yung kape ko pag niluto ko pa yung noodles. So, ininom ko muna tong kape pampalakas. Alam niyo, kulang na lang dito sa CST. Ewan ko kung nanonood yung may-ari, si Capjo. Alam mo yung jet ski, yun na lang ang kulang dito. Pwede for experience. Ako, unang-unang magta-try nun. Kahit dobling ko pa yung bayad, matry ko lang. Kasi syempre, kesa naman bumili ka ng jet ski, di ba? Sa halagang 3,000. For example lang to, hindi ko alam yung pricing nila. Sa halagang 3,000, kunyari, for 10 minutes, paikot-ikot ka dyan. Sarap sa experience nun, no? Tsaka walang speed limit, di ba? Kaya mong sagarin, basta meron kang life vest. Ay, sige po.
Dito po tayo para kita yung tent. Saan kayo kumuha ng pakwan? May bunga dito. Ay, wala pa. Kala ko may bunga dito. Teka, sama kayo sa vlog ko. Ano lang to, huwag niyong pansinin to. Okay, pasabi ang pangalan, address, edad. Okay, so tindahan, anong ginagawa niyo dito? Ito, naging interrogation eh. O sige, picture tayo. Saan ako magawak? Para meron kayong POV na... Ayun o. Thank you po. Tignan ko lang kung may natira pa. Kasi yung bata nangihingi ng sticker, parang naubos na eh. Ito meron pang 4. 4 na lang. 4 na lang. Thank you rin. Happy birthday! Thank you po, thank you. Enjoy po. Hindi kasya. Let's try. Ang nakikita ko sa video, nilalagay nila yung noodles dito sa may parang papel. Ito, seaweed. So, titignan ko muna. Lagyan natin ng konti habang mainit. Konti lang. So, tapos, ganyanin mo. Parang sushi. Then, subo natin ng buo. Okay. Yung seaweed, dahil siya yung unang dadapo sa dila mo, malalasahan mo talaga yung pagka-seaweed niya. Manghang talaga to eh. Sarap oh. Ngayon naman, pakita ko sa inyo itong dala kong bagong drone. Ang maganda dito sa drone na to, kasya siya. Kahit dito sa pinakamaliit na top box ko. At meron na siya kaagad, libreng bag sa package. Alright, nandito tayo sa open area at first, wag natin kalimutan, ilagay natin yung landing pad. And then, ipatong natin dyan yung drone mismo. So, huwag niyong kalimutan na lagi niyong i-on ito once na ilalapag nyo. Yan. Although, automatic naman siya, pero maganda na yung sigurado. Then, suot naman natin itong drone. Paalala ko lang sa inyo, bago tayo magpalipad, make sure na nasa open area ka, wala ka sa tubig din, and nasa safe na location yung ating drone, may pads, and yung camera natin, tinapat ko lang sa akin para nakikita nyo ako. So naka-view tayo ngayon sa goggles, then ibabalik natin siya ngayon sa dati. Kung ano yung nakikita ng drone, double tap lang yung ating goggles, then ayan na. Kung ano yung nakikita ng drone natin, so ayan, yun ang maganda. Ayan, yung likod ko, kitang-kita. So ang gagawin natin is double slide up lang natin yung joystick para umikot na yung propellers ng ating drone. Ayan na. So napakatahimik ng drone, no? Tapos from time to time, tinitignan mo rin. Ayan, para sigurado lang. Then pag magte-take off naman, slide up lang once yung joystick. So basic lang naman yung controls sa joystick natin. Kung saan mo siya tinapat, doon siya iikot. Okay? And then pag slide up, aakyat, slide down, bababa. Pagka naman gusto mo mag-landing, may options din tayo dyan, or pwede rin yung joystick rin ang gamitin mo. Napakadali. Then, pwede rin manual natin ikutin. Dahil meron siyang sensor sa harapan, nagkakaroon siya ng warning dahil ito ako. Then, pagka inikot natin yung joystick, ayan,
Ganyan. Then ito namang trigger, pagka ni-squeeze natin yan, aabante ang drone. Yun. Then may selector naman siya dito. Pwede kang mag-cinematic, sports mode. Ayan, halimbawa. Ngayon naka-normal mode tayo dito sa side niya. Pag slide up, sports mode. Then sa baba naman, cinematic mode. So dito lang tayo sa normal. And paalala ko lang, kapag naka-sports mode po tayo, wala siyang obstacle sensor, no? Kaya kailangan lagi lang naka-normal. Then try natin dito, forward tayo. Ang galing, oh. So pagka itinaas natin yung ating joystick, aakyat siya. And guys, pakitingin lang din yung goggles ko. Dapat yung antena nakatayo sila, okay? And nakalimutan ko sabihin na nagre-record din pala ng audio itong ating goggles. Kaya kahit na mataas na yung drone natin, ayan. So nakikita nyo tong gumagalaw-galaw na to. So kung saan mo siya tinapat, doon siya haharap. Okay? So halimbawa, tinapat ko doon, bababa siya. Ayan, oh. Diba nakita natin yung mga naglalakad? Diba? Oh. So dahil 360 siya, pwede ko silang tignan kahit na paatras na sila, no? Galing na. Yun ang pinaka gusto ko dito. Yung hindi mo kailangan itapat kung nasan yung subject mo. At sumusunod yung drone kung saan ka nakaharap, iikot din siya. Ngayon, forward tayo doon. Basta lagi nyo lang tinitignan yung itong parang octagon. Ano ba tawag dito? Parang diamond shape. So huwag kayong malilito dito sa plus na symbol kasi yan po yung parang pointer ng ating goggles kung saan tayo nakatapat, no? So ito dapat yung lagi mong ino-observe. So akyat tayo. Ayan, umakyat siya dahil nakapapunta dun yung ating drone. So akyat talaga siya, di ba? Then pagdating naman sa editing, halimbawa yan, ganyan yung takbo mo, diretso lang. So pagdating sa editing, pwede mong i-reframe. Like, halimbawa yung gagawin ko ngayon, kunyari nag-i-edit ka na, pwede mong ganyan yan habang nagpapalipad ka. Tapos forward ka lang, di ba? And then pindutin na natin tong record. Madali lang siyang kapkapin. Pindutin mo lang. Ngayon ang gagawin ko, didiretso lang tayo. Pero ang focus ng camera is nasa CR. Ito. Tignan nyo, wala akong gagawin kundi didiretso lang. And then i-reframing lang ng aking editor para tumapat. Limbawa, ngayon, diretso. Then, ayan, yung ating CR. Diretso lang, pero kaya niyang itapat doon without controlling masyado ng drone. Halimbawa, ito, itatapat natin siya, nasa taas niya tayo, and then, yun, kahit lumagpas na tayo, ang galing, ano? Then sa pagbalik naman, pwede ka namang mag-return home. Bipindutin mo tong napakalaking button na to. Yan, mini-make sure lang yan na sapat yung taas niya kapag uuwi siya. So ngayon, nakaset siya ng 110 meters yung height kapag magre-return home. And then tingnan nyo, ayun, nasa taas ko na siya. Pwede ko pang makita kung saan. Landing. Ayun, landing na siya. Pababa na siya ngayon. Para lang mas madali at bisan kasi pag sobrang layo na ng drone, hindi mo na alam kung nasaan yung starting point niya. No? So yun, landing pad detected. So tignan natin to kung doon talaga siya magla-landing, no? Ang galing! So ayan po ang ating first time experience magpalipad ng anti-gravity 360 drone. So comment down below kung anong masasabi ninyo. Eto na yung request ng asawa ko. Kaya lang kahapon matigas pa tong mangga. Ngayon lumambot siya, no? So kakain tayo ng mangga bago tayo umuwi. At babalitan ko muna to. And then isasawsaw natin siya sa bagoong. Naku, sa mga nananahimik sa bahay na ayaw naman kumain, mukhang mapapakain yata kayo dito sa gagawin ko. Ito yung ating mangga with bagoong. Ngayon pa lang nangingilo na yung ngipin ko. Sobrang yellow ng mangga. Kap! Yan na ba yung order ko, Kap? Kasya kaya sa lutuan ko yan. Ang laki! Sige. Uy! Paano pa ako uuwi kung pinagdalan ako ng seafood? Napakalaki ng crab. So, mukhang mapipilitan akong mag-stay pa ng isang gabi dito. Alright, dito naman tayo sa mangga. Ito na yung pinaka-merienda natin. Yan.
Asim. Bigla ako naglaway. Asim. Tapos yung bagoong, hindi matamis pala. Konti lang. Tapos manghang din siya. Nakakabigla lang sa una. Asim. Asim pa yung mangga. Ayaw na ayaw ng asawa ko to. Kahit ako rin. Pumapasok sa ngipin yung hibla nito eh. Asim. Okay, game. Yung hibla oh. Pasensya na kung naasiman kayo. Ako rin eh. Pinis. Asim. Ganito yung plano ko. Kailangan ko kasing umuwi ngayon para meron na akong ma-upload kaagad at ma-edit na to ng editor ko. So, since meron na tayong ulam, yun ang kakainin natin bago tayo umuwi. So, basically yun yung pang dinner natin, di ba? So, ngayon, magsasaing na ako and yung seafood naman is nirequest ko kasi yun, pinabili ko. So yun ay pakukuluan lang naman. Para pag uwi natin, kasi medyo malayo to eh. Nasa 4 hours yung biyahe mula dito hanggang Pampanga eh. So at least busog tayo, hindi tayo abutan ng gutom. Kahit naman umalis tayo dito ng gabi, okay lang. Safe naman yung daan, although madilim. Pero at least makikita natin yung adventure talaga. Kahit doon lang tayo mag-vlog pabalik. Dito lang sa masukal na daanan, di ba? Adventure talaga eh, no? Para ma-experience natin ng talagang blackout. Bumiyahe tayo, sana wag tayo maligaw, no? So yun, pakita ko lang sandali sa inyo yung view dito for the second time dito sa video natin para makita nyo talaga kung gaano ka-relax dito sa CST. Pero magsasaing muna ako para habang nakatambay tayo doon, merong natatapos. Meron pang 2 butane dito. Di bali ng sobra, wag lang kulang. Diba? So ito yung isa pang bago. Parang mas okay pa yata na nakasabit pa rin sila. Kasi dahil mabuhangin dito, nagkakaroon ng buhangin itong lamesa na pupunta sa kaldero tsaka sa mga plato. No? Ilang ang disadvantage nito. Yung kanin ko, maganto, alam nyo ba yun? Yung antigas sa itaas. Ngayon, dinagdagan ko yung tubig. Kasi ang lakas ng hangin, so hindi umiinit masyado yung kaldero. Kaya ngayon, nilakas ko na. Tapos, tinakip ko dito sa upuan. Kasi umahangin banda dun, oh. Ito naman yung big crab na pinabili ko kay Cap. Buhay pa, oh. So ito, hindi magkakasya sa kaldero ko pag meron siyang mga galamay na ganyan. So puputulin ko to and then puputulin ko to. Yung pinakakatawan lang yung isasama ko. So ito ay mukhang lalaki. Sabi nila pag patusok yung dito niya, ibig sabihin lalaki siya. So ang lakas yata nito. Ay grabe, oh. Ang lakas, oh. Grabe, ang laki nito. You know, buhay na buhay. Ito naman yung mga hipon. Ayan sila. Yan. So ito ay 5. Yan, oh, malalaki rin, oh. Grabe, ang laki. Yan, mas okay na siya kaysa nung kanina. Off ko na. After natin magluto, ilalabas ko naman yung lamesa tsaka upuan para dito tayo sa labas magluluto. Yan, ganyan. Tapos dito tayo. Papantay ko lang yung lamesa. Tapos yung dito sa kabila. Maganda yung posisyon natin dito. Talagang outdoor, no? Yun ang request sa akin nung nakaraan kasi nung last vlog nakaban lang tayo, nasa loob lang tayo ng ban. Sabi rin, sobrang init yan, like dito lamig eh, di ba? Ngayon, hipon naman ang iluluto natin.
Alam ko kahit konting tubig lang, di ba? Madali namang maluto ang hipon eh. Wow, sabi ko na eh, mabilis lang maluto to eh. Dito pa lang sa hipon, solve na eh. Ang init. This time, yung crab naman. Isama din natin yung kanyang galamay. May nakita ako dito ang gumawa ng upuan since wala naman na sila. Kilala din ako nung gumawa ng mga to eh. Nag-comment sa akin. So, ito yung upuan nila. Wala naman na sila, no? So, gagawin ko tong pang bonfire. Itong lababo nila, hayaan ko na yung may-ari na magtanggal dyan. Kung okay naman yung pagkakagawa eh. Pero, matalino yung gumawa nito ah. Talagang nag-effort pa sila. Hindi ko lang alam kung saan sila kumuha ng tali. Dito na lang ako mag-bonfire. Grabe. Ang bilis niya palang maluto eh, no? Grabe, ang laki, hindi kasya. Namatay. Ang laki. Ang hirap niyang kunin. Ayaw niyang umangat. Grabe. This is it. Puro pagkain yung ginawa ko ngayon, no? Yung kanin ko nasunog. Yan, konti lang kasi marami na tayong ulam eh. Then, para sa sili naman, diktikin natin. Ito yung suka natin. Okay, umpisahan natin sa hipon. Kung mapapasabak ko kaya itataas ko na yung sleeve. Ang laki ng hipon, no? Mapapakanin ka kagad. Ito yung mahal. Pero ang dali lang yung iluto, no? Laga-laga lang. Tsaka kahit wala nang sangkap, sahog, ganyan. Malasa na, no? Iba talaga yung seafood, kaya siguro mahal. Usap natin sa suka. Dito naman tayo sa crab. Init pa. Oh, grabe naman. Kutsarayan natin. Tapos suka. Linamnam. Suka. Makunat-kunat yung laman. Medyo nakakatakot lang siyang kainin kasi ang lalaki nung, alam mo yun, yung laman niya, yung buto, ganyan.
Subukan naman natin itong kanyang kamay. Tingnan nyo kung gaano kataba, oh. Uy. Tingnan nyo yung laman. Then, hindi pa ako natatapos pero ang dami nung balat. Nagkalat. Last one. Salt. Asim. Huwag niyong kalimutan uminom. Ito daw yung the best inumin na tubig. pH 9. This is it. Maglilikpit na ako. Sobrang, ang dami ko pang pwedeng gawin dito. Sobrang nag-enjoy din ako. Relax na relax talaga dito sa CST. At bonus pa, may mga tindahan na kaya hindi ka mahirapang bumili ng mga basic needs. Pinilit kong umuwi na lang ng gabi para masulit yung buong araw. At ngayon, lilikpitin ko na ng mabilisan itong aking tent in 3, 2, tada! Naka-helmet na ako. Tingnan nyo, ganyan kaganda ang merong ilaw na poste. So dito ko na sa kaliwa, papaanda rin kasi may tent banda doon. Naka-automatic headlights on kasi to. Tulak natin ng konti. Alright, para sa last part ng ating camping video, Silent Hill tayo na nakamotor. First time ito, nalalabas ako ng CST na gabi. Kaya very exciting. Solid, ito na! Yan ang kapalaran natin dito. Pero ano to exciting Kakanan na tayo. Dati kasi kaliwa yung daan. Dito pinaganda na nila yung road. Paakyat pala to. Tsaka nakita nyo, okay lang umalis tayo ng late na kasi tahimik naman yung motor. Tsaka dito wala ka namang kaligaw dahil susundan mo lang yung gasgas ng kalsada. At nakikita nyo yung mapa ko, blanco. Nice. Saya dito. Nag-enjoy ako actually. Kayo naman na gustong lumabas ng CS na bawal alas 7. Ganito rin naman yung maranasan nyo, madilim din Kaibahan lang, wala na kayong makakasalubong. So pag mamamalingki kayo, yun, okay naman. May mga katabing camper nga ako na lumabas pa ng gabi, kaninang alas 6. Medyo iba lang yung ngayon kasi ako lang mag-isa. Pero masarap. Kompleto yung CST. Meron siyang off-roading talaga na mapifeel mo talaga na outdoor ganun. Yung malayo ka sa Kabiasnan, ang dilim. Ayan na po ang gate ng CST. Kakanan na ako dito. Alright guys, maraming salamat sa mga umabot dito. The best kayo. I truly appreciate yung mga comments ninyo kasi nakita nyo unti-unti nag-i-improve tayo dahil yon sa mga comments ninyo. Napaka-importante sa akin yan. I understand yung iba hindi makapag-comment dahil sa TV nanonood. Pero kung may chance kayo, halimbawa sa cellphone kayo manood para makapag-comment, please feel free to comment your opinion, suggestion, tips, ganon. Para tayo naman dito as content creator, ma-improve pa natin ang sarili natin so that kayo namang nanonood, mas ma-enjoy ninyo at mas nagiging pabor para sa inyo. So maraming salamat. See you next camping. Bye bye guys.